Hey guys, magandang hapon po sa ating lahat. This is DMC Trend and welcome po sa ating update regarding po kay XPET. Kasi ang dami nagre-request nito sa atin kung paano ang pagbili ng BPET. So, turo na lang din natin kung paano yung live na pagbili ng BPET token. Saan magagamit si BPET? Magagamit nyo siya pag nagmamadali ho kayo na mag-upgrade ng inyong mga pet dito sa inyong Twitter. Okay? Bakit nyo kailangang i-upgrade? Mas mataas yung upgrade kasi ng inyong pet, mas mataas din yung kanyang earnings per hour. Mas mataas yung kaya niyang i-generate na tokens per hour. Aside from the fact na kapag nasa above level 10 ka na na pet, pwede ka na rin mag-upgrade ng iyong farm. Ito siya. Ma-upgrade mo na siya. Okay, demo natin. First step, punta lang ho kayo sa Uniswap. Ito, uniswap.org. I-launch nyo lang yung app. Pagka-launch nyo po ng app, magpapakita po ito. Ayan. And then, itap nyo lang po ito sa search bar po ng Uniswap. Hanapin nyo lang po ang BPET. BPET. Ayan. Magpapakita po yan. BPET. Ayan. Pag meron na siya, pakita na siya, dito sa swap, sa right side corner niya, i-calibrate nyo po muna yung inyong mga wallet pag nag-connect po kayo. Connect nyo po using the MetaMask. Pero, punta po kayo sa Arbitrum. Sa Arbitrum ho kayo dapat na network. Okay? And then, hanapin nyo na lang. Let's say, for example, may balance kayo na USDT. Ayan. From USDT to BPET. And so far, meron na lang tayong 0.45. Kaya yan lang 2.36. So, that's it. Isuswap nyo na siya. So, pag meron na ho kayong BPET, kapag ka nasa Arbitrum na ho kayo. And make sure, guys, na bago ho kayo bumili, nga pala, bago kayo bumili ng mga BPET tokens po ninyo, dito sa MetaMask, make sure, ito guys make sure na na-import nyo yung inyong XPET wallet dito sa MetaMask. Or else, pag hindi nyo naman na-import yan, kakaproblema ho kayo. Paano yung gagawin sa pag-i-import? Ito yung pag-i-import guys, ito, turo ko na lang din dito para hindi na natin balikan yung isang video natin. Extension natin sa xpet.tech. Ayan. Settings, import. Kunin nyo po yung seed phrase niyan or yung key phrase na kailangan. And then, pag nakuha nyo na po yung secret phrase na yan or secret phrase, secret word, or yung kailangan na secret key, punta kayo sa wallet, sa MetaMask po ninyo. Ito yung first step pag mag-i-import po kayo bago ho kayo bumili ng BPET. Okay? Ngayon guys, dito sa account po ninyo, add account. Ang ilalagay nyo po dyan, add account. And then, import account. Ilagay nyo po dyan yung private key string na binigay sa inyo dito. Okay? So, that's it. Na-import nyo na. Pagkatapos nyan, i-paste nyo po yung contract address ni BPET at XPET dito sa inyong MetaMask. Paano hanapin yung contract address ni BPET at XPET? Ito siya. Iwan ko na lang din sa description ng video guys para may magamit po kayo. Kopyahin nyo na lang guys. Ito siya guys. Okay, so kunyari itong BPET nga pala guys, pag pinis nyo yan sa MetaMask ninyo, sa na-import ninyo na wallet, hindi magpapakita yan eh. Ewan ko lang sa iba, sa experience natin hindi nagre-reflect. Okay, sa Arbitrum, pwede nating import yung tokens dyan. Total naka-Arbitrum naman tayo. Pag i-paste natin dyan, BPET, ayan, magpapakita siya. Pwede nyong i-transfer naman yan later on sa wallet po ninyo. Import natin. Yan, meron na si BPET. Ganon din si XPET. Pwede bang gumawa ng bagong wallet address na lang at hindi gamitin yung na-import sa XPET? Pwede rin naman kasi pwede ka namang makapag-transfer ng token eh. Kaya nga lang, mas maganda kung na-import mo yung wallet mo sa XPET papunta sa MetaMask. Okay? Mas maganda yun. Kaysa naman nag-transfer ka ulit ng ibang wallet address papunta sa XPET wallet mo. Ano yung advantage? Ang disadvantage nun guys, siyempre, tatamaan ka sa gas fee. Okay? Mag-import ulit tayo ng isang token. Naka-ETH ba tayo? Tama. Naka-Ethereum tayo. Naka-Arbitrum, I should say. XPET. Ayan siya. Next. Import. Yun. Meron na tayo nun guys. Ngayon, pag refresh yung list, bakit hindi nagpapakita? Kasi walang balance. Ngayon, pag i-add natin yan, sa import, ang sasabihin sa'yo already added. Ayan, token has already been added. Magre-reflect yan kapag may laman or nakargahan. Ngayon, sa portfolio, pag chinek nyo yan,
Let's say for example, gusto nyong bumili. Ito rin, pakita ko na lang din sa inyo. Pwede yata pag bibili tayo using GCash. Subukan natin guys. Sa 4 networks, subukan natin tong buy. Tignan natin kung kayang bumili. PH. Okay. Ito, pipili tayo. Naka-Arbitrum ba tayo? Ang tanong. Subukan natin tignan muna kung anong network natin. Naka-Arbitrum tayo. Ayun. Dito tayo maghahanap ng bibilhin. BPET. Sa select a token. So, all networks. Hanapin natin under sa Arbitrum. Yun. No result, no? Di pa kaya. So, it seems yung BPET hindi pa pwedeng bilhin using GCash sa MetaMask. Pero, pwedeng bilhin ang BPET using USDT. Dito siya. So, pag pupunta ka dito sa Uniswap, dito, from USDT to BPET, pwede, allowed. Magre-reflect ngayon yung BPET mo dito sa MetaMask mo later on. Ngayon, pwede mong isend yung BPET na yan sa from MetaMask papunta sa Expect Wallet mo kapag hindi naka-import. Pero kung naka-import naman, saan mo hahanapin yung BPET? Dito mo na siya titignan. Dito. Sa Expect.tech, dito na siya magre-reflect. Dito. Bakit dito siya magre-reflect? Kasi, itong in-import mo na wallet, yun yung ginamit mo rin lang na wallet address sa MetaMask. May chance na hindi mag-reflect sa MetaMask mo, pero dito sa wallet mo sa Arbitrum magre-reflect yan. Dito sa Expect.tech wallet, pag reload mo yan, yung binili mo sa Uniswap, magre-reflect na dito. So, meron ka ng BPET niyan. Okay, so ganun kasimple guys yung proseso kung paano yung pagbili ng BPET. May magtatanong, boss, nagawa mo na ba yan? Hindi pa. Yung theory natin, based sa nakikita natin na flow dahil meron namang Uniswap, madali na lang nating masabi na merong nangyayaring trading. So, obviously, possible yung theory natin na pwedeng bumili ng USDT to BPET. Okay? Yung iba lang kasi mag-expect, sir, bakit bumili ako ng BPET hindi nag-reflect sa MetaMask ko? Kasi nga yung integration ng Expect.wallet sa MetaMask hindi pa ganun ka, I would say, kapulido. Ang nagre-reflect lang sa MetaMask natin is yung Expect at saka yung Ethereum sa Arbitrum. Pero yung BPET hindi niya pa nire-reflect. Hindi niya pa kaya. Kasi sa akin, so far, hindi niya nire-reflect yung BPET Yung Ethereum na Arbitrum at saka Expect Arbitrum, i-reflect niya yun. Sa mga previous videos natin, nakita niyo yung mga live na slides natin nandun. Diniscuss din natin, hindi nagpakita yung BPET. So, walang problema yun guys. Kasi sa MetaMask, in-import nyo lang naman yung wallet ng Expect wallet sa MetaMask nyo para magkaroon kayo ng chance na makabili ng BPET sa through USDT sa MetaMask. Kaya ngayon yung process kung paano yung pag-import. Ngayon kung hahanapin nyo yung BPET nyo, dito nyo na siya hanapin. Dito na sa extension guys. Dito na sa Expect.tech. Tapos dito na siya magre-reflect. Same wallet lang naman gets nyo guys? Ganun lang siya. Pero sa mga nagtatanong, ito yung sagot natin guys sa question nyo. Paano bumili ng BPET token gamit ang MetaMask? Ito po guys yung sagot natin. Alright, so sana nakatulong tong video natin guys. Again, this is DMC Trend. Please like, share, subscribe, and comments. Thank you for watching. Magandang hapon po sa ating lahat.